Wait, friend, parang may isa ka pang kaparehong artista. Hello sa mga taga-Davao del Sur. Nandito, artista na ako. Tip number 2, dapat may international appeal ka. Idol na idol namin si Mr. Ding Dantes at Richard Gutierrez. Good luck and more power. Yes, totoo po yun. Number 1 po yun sa amin sa Japan. And last but not the least, tip number 3, huwag kalimutan ng overall artistahin appeal. Hi, Richard! Idol na idol kita! Si Jessie Bell, sana ko nalaisip! Oh my God! Pwede ka makilapista! Artistahin na ba kami? Ay, sige mo kamado ah! The truth came out and justice prevailed. It's worth the wait, it's worth the fight. Ito ang naging pahayag ng mag-asawang Drs. Manny at Pai Calayan matapos ibasura ng Makati Prosecutor's Office dahil sa insufficiency of evidence ang 3 kasong isinampa laban sa kanila ng kanilang naging pasyenteng si Lue Martinez. Matatandaang naghain ng 26 million peso suit ang Filipino-American na si Martinez dahil sa di umano'y maling prosesong isinagawa sa kanya nang siya raw ay sumailalim sa isang operasyon sa maselang bahagi ng kanyang katawan sa Calayan Surgery Center noong September 2007. Parang tayo yung unang naging controversial na lumaban talaga. Sabi namin, panindigan na namin to kasi nga para malaman din ng mga patients or mga patients na baka may planong ganon, na hindi lahat ng doktor madaling Takutin. Sa 11 pahinang resolusyon, ibinasura ni Investigating Prosecutor Dennis Rafa ang kasong estafa noong September 15, obstruction of justice noong September 18, at reckless imprudence resulting in serious physical injuries noong October 21 ng taong kasalukuyan laban sa mag-asawang doktor. Sa mga pasyente na huwag agad-agad magsampa ng kaso. Bumalik doon sa doktor na gumawa, doon muna mag-complain para hindi sila nalodoble gastos pa. Meron talagang doktor na para tahimik, hindi talaga sila makikipagsettle talaga sila. Pero kung alam nilang tama yung ginawa nila, lumaban sila kasi para leksyon din to sa mga pasyente na akala kasi nila ang mga doktor madaling una ng pera eh. Sa kabilang banda, nagpadala naman ng pahayag sa pamamagitan ng email si Martinez na ngayon ay nasa Amerika kaugnay sa pagkabasura ng mga kasong isinampa niya laban sa mag-asawang Calayan. The Calayan has every reason to rejoice at the moment, but the battle is not over yet. I have conferred with my counsel and we would accordingly file for the motion for reconsideration within the limits prescribed by law. To friends and others who have, in one way or another, inspired us to put up this crusade against injustice, our heartfelt thanks and fervent hope for your powerful prayers that justice may be finally had this time. Matapos ang mga kontrobersyal na kasong minsang kinasangkutan nila, wala pa namang balak na gumawa ng legal na aksyon sina Dr. Manny at Dr. Pai Calayan laban sa dating pasyenteng si Martinez. As of this moment, wala pa. Ang importante sa amin is masaya kami. Sabi nga namin, manalo lang kami sa kasong to. Sabi naman ng Lord lagi, di ba, vengeance is mine. Naniniwala kami sa karma talaga. Alright, nandito pa rin tayo sa bagong studio ng GMA7. Napakalamig at napakaganda. But last night, it was my mom's birthday celebration sa Manila Yacht Club. Gusto ko magpasalamat kina Mr. Willie Revillame, Tito Chavit and Tita Chef for throwing such an awesome party. We all had fun, ang daming tao at napakasaya. At syempre, invited ka dahil taga-Showbiz Central ka. Watch this. Annabel Rama, nag-celebrate ng kanyang birthday hindi sa isa, kundi sa 2 yate. Kagabi, dinumog ng mga kaibigan sa loob at labas ng showbiz ang bonggang party ni Tita Annabel sa mga yate at floater na pagmamay-ari ng mga kaibigan niyang sina Willie Revillame at Governor Chavit Singson. Napakaganda, di ba? At least, napag-birthday ako ng yacht, di ba? Sa yacht, di ba? Happy-happy ng mga anak ko na nalaman nila na sa yacht ang party. Yung nalaman ko na magyayating sila, kako, meron akong magic float kako, so pwede gamitin. Palagi masaya kasi yung birthday ni Annabel kaya tuwan-tuwa kami sa kanya. Nagmistula namang awards night ng selebrasyon sa pagdating ng pinakamalalaking artista na nagmamahal kay Tita Annabel. Happy birthday, Tita Annabel. Every year talaga she comes up na kailangan super bongga yung kanyang birthday celebration. She's one of the
most feisty in showbiz, but she's also easily one of the most lovable. So happy birthday, Tita Annabelle. We need somebody like Tita Annabelle in the business. Samantala, kaintri-intriga naman ang mga eksenang nakuna ng Showbiz Central sa pagdalo kagabi ng kontrobersyal na si Gretchen Barreto. Una, agaw pansin ang pagdating nito nang hindi kasama ang partner na si Tony Boy Cojuangco at nang hinga ng Showbiz Central ng reaksyon si Gretchen tungkol sa huling naging interview ni Tony Boy tungkol sa kanilang relasyon. As I said, whatever makes them happy, whatever they want to do, I'll not stop anybody. Ito lang ang naging sagot ni Gretchen. Everything's okay. Papa. Bye. Pangalawa, nakunan din ang pagdating sa okasyon ng hindi pa rin nagkakaayos na dating kaibigan ni Gretchen na si Nadia Montenegro. Kahit nasa isang lugar lamang sila, tila tiniyak ng dalawa na hindi magkukrus ang kanilang landas. Hindi pa talaga. Kasi may mga bagay na okay na sana, tapos pumatong-patong pa. So, I have to reassess things na naman na parang... And there are also some people I can live without. Well, kung ipapayagan mo ako makita kung sino mga dapat kong makita, gusto ka na mag-enjoy! My God! Ngayon lang ka nag-party. Napaka-ingrande ng gabing yon. In fact, sa kalagitnaan ng party ay umandar at lumibot pa ang yate sakay-sakay ang mga bisita sa Manila Bay. Pero sa kabila ng laki ng selebrasyon, ang tunay namang nagpakumpleto sa birthday ni Tita Annabelle kagabi ay ang buo niyang pamilya. She's my one and only love. And I'd like to greet her a very happy birthday. And I want her to stay healthy and beautiful. Ang birthday wish ko isa lang talaga, health. At saka buong pamilya namin, intact ang buong pamilya ko. Yun lang, at magsama-sama kami habang buhay. Tutukan ang first on-screen interview kay Ellie Buendia, live na live. At sino sa dalawang psychics na ito ang nakapagpaliwanag sa nakakapangilabot na video na to? Susunod na, si JC De Vera sa Love Me, Hate Me, But Don't Lie to Me, live na live. This portion was brought to you by Gran Matador Brandy. Continue to be on the lookout for the hottest issues with Showbiz Central, brought to you by new Nescafe Iced Coffee. Ilang shot lang, di ka na blanco. Ilang shot lang, utak ay listo. Tuloy-tuloy ang usap, sa Nescafe listo ang utak. Sunod ka sa ikot ng mundo, yo. Moment, one Nescafe, yo. Grab the new Nescafe Iced Coffee, 10 pesos lang. Moment, one Nescafe. New Pond's Age Miracle has advanced CLA4 complex that helps restore youthful beauty in 7 days. He has the face, the body, and the charm that undoubtedly attracts a lot of girls. At ang assets rin ito ni JC De Vera ang tila naghahatid sa kanya ng kaliwat ka ng mga intriga matapos makakuha ng magandang feedback sa pagpapakita niya ng katawan in different occasions. Plano na nga ba niyang magpa-sexy very soon? Gaano katotoong iniiwasan niyang makapares muli ang dating ka-lovey na si Yasmin Curly? Nagkakadevelop pa na nga ba sila ngayon ni Rian Ramos? May mga pinagsisisihan nga ba siya sa mga relasyong pinasok niya noon? Ilan lang ito sa mga intrigang dapat niyang sagutin under the lie detector machine. Pero hanggang saan niya kayang maging honest kapag in-interrogate siya sa harap ng mga taong connected at may kinalaman din sa mga intrigang ibabato sa kanya. And if this is not enough, JC also has to answer the most difficult questions from a girl na connected rin sa kanyang past. In what could possibly be the longest cellphone call of his life. Ngayong hapon, wala nang intrigang makakalusot pa. So JC, love me, hate me, but don't lie to me. This is it, mga kapuso. Nakapesto na nga po ang napakagwapo na si Mr. JC De Vera. At nandyan na rin po si Inspector Carbonell. At nakakabit na kay JC ang lie detector test. Samantala, meron po tayong makakasama rito ng mga kaibigan ni JC. Ito ay closely connected sa kanya dahil kabarkada ito ng dating niyang ka-love team na si Yasmin. At nakatrabaho na rin ito. Nakatrabaho na rin ito ni JC sa ilang mga shows. Siyempre ba dito lang sa GMA, Miss Lovie Paul. Good afternoon, Lovie. Hello. You are lovely as ever.
Good luck, JC. At eto pa isa, connected din sa intriga kina JC. Dahil nako, ang lalaki ito ay dating ka-love team din ng naka-love team ni JC na si Rainier. Tingnan mo ha, connect talaga kayo ha. Hello. Si Rainier Castillo, nako. Hello. Alam mo, balita ko nagkakailangan daw kayo. Pero ngayon parang okay naman sila. Alright, syempre pa mga kapuso, bukod po kay Lovey at Rainier, may isa pa tayong guest